na yan. So ito yung isa sa mga, di ba, mga tumatakbong senador na kinakailangan natin na nandun sa loob ng team. Di ba? Ilan sila yung nandun sa loob ng team? Siyam plus merong ini-endorso pa ang ating dating pangulo. Sino 'yon? Si Congressman Marcoleta. Pagkatapos yung mga naka-align naman sa kanila, si Doc Mata. Di ba taga Davao 'yon? Si Doc Mata. Makita niyo naman, sundan niyo sa kanyang Facebook account. Makikita niyo kung paano siya kagaling na doktor na makakatulong din doon sa team. Siyempre, si Attorney Jimmy Bondoc, unusual na sinasabi sa kanila ay artista, lang yan, singer lang yan eh. Diba? Singer lang yan. Hindi yan, wala siyang, kumbaga, paano namin iboboto yan na isang senador. Diba? Ganito lang po yan. Una nga, team nga eh. Team. Isang team po. Hindi makakabuo ng isang batas kung watak-watak. Diba? Kung sila magtatalo-talo. Puntahan natin si Jimmy Bondoc. Nakalagay yung Attorney Jimmy Bondoc. Abogado siya. Yung pag-aaral pa lang po at pagpasok sa law school, ipasa mo yung law school, napakadugo na nun. Nung panahon na kanyang binubuno yung law school, nagtatrabaho siya. Diba? Tapos pumasa pa siya sa bar. Isang malaking accomplishment yun. Diba? Hindi lahat nagtatagumpay kahit entrance exam sa law school. At hindi lahat nakakapasa sa law school. At lalong hindi lahat nakakapasa sa bar exam. Diba? Ano naman yung kanyang background sa gobyerno? Meron po siya na before naging board member po siya ng hindi PCSO, ng PAGCOR, diba? Nasa PAGCOR po siya before. And nakita nyo naman na yung mga local government na beneficiary noong proceeds dyan sa PAGCOR ay masaya sila sapagkat hindi na daw dumadaan kung kani-kanino yung pondong hinihingi nila, kundi diretso na binibigay. And sabi nga ni Attorney Jimmy Bondoc, and masaya yung mga taga-LGU. Bakit? Alam niya rin po kasi kung paano magpatakbo ng gobyerno sapagkat sa law school kasi part na yan na iyong pag-aaralan kung paano. Kaya lang sabi nga sa law school, pag ikaw ay isang estudyante pa lamang doon, very yung ideolohiya mo nandun pa. Kumbaga idealistic ka pa. Pero pagdating mo sa labas at na-experience mo na yung kung paano gawin to, paano gawin yan, di ba? Mangupit, gano'n, di ba? Nadadala ka na ng kultura. Pero siya, hindi siya nadala. Wala naman siyang wala siyang bahid ng corruption during his tenure doon sa PAGCOR. So, yun ang nakita po natin sapagkat ito yung mga naniniwala sila Attorney Jimmy Bondoc, yung naniniwala dun sa pulisiya. Tayo naniniwala din tayo sa pulisiya eh. Kasi yung pulisiya po kasi ng isang gobyerno o ng isang kumakandidato, kahit papaulit-ulit mong sabihin yan at sa utak mo ay nagiging totoo yan, pero doon naman po sa mismong karanasan mo, hindi mo siya na-experience, marirealize mo na mukhang pinagdololoko lang ako ng taong ito. 'Di ba? Tulad nung mga nakaraan, 'di ba? Ang sabi nila, pag magkakaroon daw ng diktatorya dito sa Pilipinas kapag naupo si Pangulong Duterte. Nagkaroon ba ng diktadorya or dictatorship during the tenure of the former president? Di ba wala naman? Yun ay paraan nila ng pananakot para ang isang isang botante ay hindi bumoto doon po sa isang tao na kanyang pinaniniwalaan. Pero ang sabi nga po natin dito ay hindi naman pang individuality or pang isa-isa yung ating iboboto. Kinakailangan po team tayo dyan, team tayo na
na boboto po dyan. So yan, diba? Tingnan nyo, Attorney Jimmy Bondoc. At wag po tayong padala, no, doon sa mga sinasabi po nila na iba na, ano ba yung sinasabi ng iba na ito ang iboboto ko dahil matalino. Hindi po yun. Hindi patalinuhan dyan. Oo, dapat may alam ka. Dapat nakakaunawa ka ng batas. Pero ang pinaka-usapan po dyan, ano ba yung natapos mo? Hindi ibig sabihin natapos sa pag-aralan kung ano yung natapos mong batas na at naipasa mo. Diba? Ganun po ang pagtingin natin dyan. Kaya hindi tayo boboto dyan na pipiliin ko si ganito, pipiliin ko si ganyan, pipiliin ko sa ganito. Kumbaga dream team ang gagawin ko. Hindi po. Sapagkat yung mga yun, magtatalo-talo din yan. At walang matatapos dyan na batas na kanilang maipapasa. Ang gagawin po natin, isang team. Isang team na magsusulong ng simpleng-simple na pulisiya na ating kinakailangan na maunawaan at ramdam natin diretso sa sikmura natin. Ano-ano yung halimbawa na yun? Anti-corruption, yung transparency, saka po yung tinatawag na peace and order. Napakasimple, di ba? Pero yun una muna, wag na muna tayo sa mga batas ng anti-pregnancy. Hindi naman yan. Hindi naman yan hindi naman diretso sa sikmura natin yan eh. Ba? Hindi naman